Inaprubahan na sa plenaryo ng Senado ang higit 1 trilyong pisong panukalang pondo ng Department of Education para sa susunod na taon. Ayon sa DepEd, kabilang sa tutugunan nito ay ang problema sa kakulangan sa mga silid-aralan. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Pumasa na sa plenaryo ng Senado ang panukalang budget ng Department of Education para sa 2026. Higit 1.44 trillion pesos ang lumusot na halaga ng pondo para sa DepEd. Ito na ang may pinakamalaking alokasyon para sa 2026 General Appropriations Bill at pinakamataas na pondo na nakuha ng DepEd sa kasaysayan. Mula sa bersyon ng Kamara, nadagdagan ng 77.66 billion pesos ang pondo sa Senado. Malaking bahagi nito mapupunta sa konstruksyon ng mga classrooms. Ang target sa 2026, makabuo ng higit 25,000 na classroom. Not so good news, 22 now to 54 classrooms, no? Yung classrooms completed natin out of the, if I'm not mistaken, for this year's 1,700 yung target. 6,000 ang target. So out of the 6,000 target, 54 na ho ang nako-construct. In order for us to reach this 24,500, which I don't know if talagang it's a leap of faith to come up with such a figure, Mr. President, considering that right now we only finished 54 classrooms. And they are so proud of it, Mr. President. Kailangan natin ng radikal na solusyon dito. Bukod sa classrooms, nadagdagan din ng pondo sa pambili ng textbooks at learning materials mula 11.26 billion sa NEP, ginawa itong 29.29 billion sa Senado. Dumoble rin ang budget para sa feeding program at malaki din ang nilundag ng budget para sa disaster preparedness at school safety system na mula 665 billion naging 3.67 billion pesos. Nakasama din sa pondo ang benepisyo para sa mga guro at school personnel at hindi naman natapyasan ang budget para sa aral program. Nagpapasalamat naman ang DepEd sa suporta ng Kongreso sa budget ng kagawaran at nangako na gagawin nila ang responsibilidad na ipatupad ang budget na may transparency, urgency at integridad. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.